Ang ibang balita sa Luzon, hatid ni Avril Daha. Posibleng sampahan ng kasong administratibo ang 10 opisyal ng Department of Education Camarines Sur kaugnay ng umano'y dayaan sa Palarong Bicol 2015. Base sa investigasyon ng Regional and Division Screening and Accreditation Committee ng DepEd, isang atleta ang nagpalit daw ng identity para makalahok sa palaro. Sangkot daw sa umano'y dayaan ang ilang opisyal ng DepEd. Kasama rin sa posibleng kasuhan ng principal at coach ng paaralan kung saan nag-aaral ang naturang atleta. May mga nauna ng umapilang dapat ipawalang bisa ang resulta ng kompetisyon dahil sa umano'y pandaraya. Wala pang pahayag ang DepEd Camarines Sur kaugnay nito. Bumaba ng 49 centavos kada kilowatt hour ang singil ng Ilocos Sur Electric Cooperative ngayong Marso. Malaki raw kasi ang na-refund nila sa wholesale electric spot market dahil sa sobra daw nitong singil noong Nobyembre at Desyembre ng 2013. Ikinatuwa naman ito ng mga consumer. Inaresto sa Lemery, Batangas ang isang lalaking nagtanim ng marijuana sa isang lote. Bukod sa mga fully grown na marijuana plants, nakuha sa bahay ng sospek ang 4 na seedlings at 5 sachet ng marijuana. Inamin ng sospek na kanya ang mga pananim. Hinagis ang isang granada sa isang pabrika sa San Rafael, Bulacan. Ayon sa Explosive Ordnance Division, nakatanggal na ang safety lever ng granada. Pero buti na lang, di ito sumabog. Inaalam na ng mga otoridad kung sino at ano ang motibo sa paghahagis ng granada. Avril Daha, Nagbabalita, Pilipinas.